Napatitig si Johan sa pintuan ng kwarto ni Hazel. Ilang sandali yata siyang nakatayo lamang sa may pintuan nito, kaya bahagya pa siyang nagulat nang bumukas yun. I was about to knock para sabihin sa'yong, ligpitin mo na yung pinagkainan sa ibaba. Formal na sabi niya dito saka nagmamadali nang pumasok sa kanyang kwarto. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil bakit kailangan niyang mataranta? Padarag na nahiga siya sa kama. Muli niyang naalala ang mainit nitong mga labi saka parang nagigilty na napatingin siya sa larawan ni Samantha na nakapatong sa lamesa sa tabi ng kanyang kama. Nagkakaganito lamang marahil siya dahil sa labis na pangungulila niya sa yumaong kasintahan. Samantha, mahinang sambit niya sa pangalan nito habang nakatitig dito. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Kumuha siya ng beer sa fridge. Inabutan niyang naguhugas na ng pinggan si Hazel. Nagtungo siya sa may pool, bitbit ang 3 beer in can. Nagbukas siya ng isa at tinunggayon, saka naghubad ng t-shirt at tumalon sa swimming pool. Naalala niya ang mga masasaya nilang moments dito ni Samantha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa dalaga. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ito nabaril. Buhay pa sana ito magpasa hanggang ngayon. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Babalikan niya ang lahat ng may atraso sa kanya. Hindi siya basta mananahimik lang. Noong 1 linggo pa tahimik na kumikilos ang kanyang mga tauhan at isa-isa nang hinahanting ng mga ito ang lahat ng may kasalanan sa pagkamatay ni Samantha. Ngunit ang pinakalider ng kalabang grupo ay siya ang tatapos. Minamanmanan na ito ng kanyang mga tauhan at naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para siguraduhin wala na itong kawala sa kanya this time. Nakarating na sa kanya kung saan ang hideout nito sa Hong Kong. Halos 2 taon din niya itong pinaghahanap. Buong akala nga niya ay napatay na niya ang kumag na yon na magkaroon sila ng sagupaan. Natuklasan niyang nagtago lamang pala ito sa Thailand at doon nagpabago ng mukha. Ngayon ay nasa Hong Kong naman ito. Sa Wednesday ay nakatakda ang flight niya para makipagtuos dito. Handa na ang lahat. Muli siyang nagbukas ng isang lata ng beer nang maubos niya ang isa. In-straight niya yon saka lumangoy at nagpabalik-balik sa pool. Gusto niyang pagurin ng kanyang sarili para kahit papaano ay mabura sa utak niya ang lahat ng gumugulo sa kokote niya. Ngunit parang nananadya naman biglang lumitaw doon si Hazel at mula sa tama ng liwanag sa lamppost ay nagmukha itong Diyosa na nakatayo doon habang natatamaan ng kakarampot na liwanag. Yamot na umahon siya sa swimming pool. Nananadya ka bang talaga ha? Or talagang tanga ka lang talaga kaya pilit kang naghahanap ng kapahamakan ha? Singhal niya rito. Gulat na napaatras palayo sa kanya si Hazel. Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Maang na tanong nito sa kanya. Really? May sarkasam sa tonong tanong niya rito. Pues, ipapaintindi ko sa'yo kung anong gusto kong sabihin. Pagkasabi noon ay mabilis niya itong hinawakan at siniil ng halik sa mga labi. Sa umpisa ay marahas ngunit unti-unti nagiging malumanay yon. Nawaring ninanamnam ang sarap ng mga labing yun. Parang lutang ang isipan na nagpaubaya lamang si Hazel sa ginagawang yun ni Johan sa kanya. Alam niyang katangahang hayaan itong angkinin ang mga labi niya, ngunit wala naman siyang lakas na paglabanan ang sariling nararamdaman. Basta ang tanging alam lang niya, nagugustuhan niya ang ginagawang ito sa kanya ni Johan. Ni walang pagtutol siyang nararamdaman kahit nakatiting sa kanyang katawan. In fact, unti-unting binubuhay ni Johan ang kanyang kamalayan. Para itong may dalang ilang boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Kusa na ngang pumulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito habang ang kanyang dilay nakikipag-espadahan sa dila nito. Hindi siya expert humalik pero madali lang naman palang matutunan to. Ginagaya rin lang niya kung anong ginagawa sa kanya ni Johan. Ni hindi nga siya tumututol nang maramdaman niyang binuhat siya nito. Tahimik na tahimik lamang siya at buong puso nagpapaubaya. Ganito ba talagang taong nagmamahal? Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit naging bulag ang papa niya nang dahil sa pag-ibig. Mahirap pala talagang paglabanan ang isinisigaw ng damdamin kahit na nga sinasabi na ng utak mo na isang malaking katangahan ang ibigin ng taong ito. Sa huli ay mas nananaig pa rin ang iyong puso. Napasinghap siya nang ihiga siya nito sa kama, saka parang isang hayok na muling inangkin ng kanyang mga labi.
Naaamoy niya ang beer sa hininga nito na lalong nakakapagpasarap sa lasa ng mga labi nito. Siguro, kaya para siyang nalalasing sa sarap. Ramdam niyang matigas na bagay sa pagitan ng mga hita nito na kumukuskus sa isang hita niya. Mas lalo siyang nagiinit habang nai-imagine ang itsura noon. Nakita na niya yon at pinanabikan niyang matikman. Tuluyan na siyang nawala sa wisyo, ni hindi siya tumatanggi nang itaas nito ang suot niyang t-shirt. Basta ang tanging gising sa kanyang kamalayan na mga sandaling yun ay ang nakakabaliw na kaligayahang dinudulot ng ginagawang iyon ni Johan sa katawan niya. In fact, bawat galaw nito ay pinanabigan niya. Napaungol pa siya nang ipasok nito isang kamay sa suot niyang bra at lamasin nito ang matambok niyang boobs. Hindi niya kayang pangalanan ang sensasyong lumulukob sa kanya. Ang alam lang niya, nakakakiliti at napakasarap ng ginagawang ito ng lalaki. Tila hindi na ito makapaghintay pa na makita ang kagandahang nakatago sa loob ng bra na yon, kung kaya't nagmamadali niyang tinanggal ang hook noon. Kitang-kita niyang pananabik sa mga mata nito nang ma-expose ang malulusog niyang mga boobs. Beautiful, dinig niyang sabi nito. Napaungol siya nang sinupsop nito ang kaliwa niyang dibdib habang ang isang kamay naman ito'y abala sa paglamas sa kanang dibdib niya. Johan, sambit ni Hazel sa pangalan nito. Basang-basa ng suot niyang panty. Umangat ang kanyang mga paa at pumulupot sa mga binti nito habang ang kanyang ulo'y nagpapabaling-baling pakaliwa at pakanan. Ang kanyang balakang ay bahagyang gumigiling at pilit na dinadama ang naguhumiyaw nitong pagkalalaki. Alam niyang sa gabing ito ay handa na niyang ibigay ang lahat-lahat sa lalaking ito nang wala naman lang ni katiting na pag-aalinlangan. Alam ni Hazel na handang-handa na niyang ibigay ang lahat ng ito kay Johan ngayong gabing ito. Wala ni katiting na pag-aalinlangan siyang nararamdaman sa puso niya. Buong puso, buong kaluluwa niyang ibibigay ang sarili sa lalaking ito. Johan, sabi niyang napaungol nang maramdaman ang labi nitong bumaba sa pagitan ng kanyang mga hita. Kinagat nitong panty niya at hinubad yon gamit ang mga labi nito. Para siyang kinukuryente habang pinagmamasdan ito sa ginagawa. Napahiyaw siya nang maramdaman ng dila nito na banayad na dumampi sa pisngi ng kanyang hiyas. Nagpaikot-ikot yun doon, tinitikman ng basang-basa niyang bukana. Waring tinatansya kung handa na ba talaga siya. At nang matiyak na handang-handa na, ang kanyang hiyas ay ipinasok nitong dila sa loob noon. Napakagatlabi siya sa hindi maipaliwanag na sensasyong nararamdaman. Johan, daing niya habang tumitirik ng kanyang mga mata at namimilipit ang kanyang mga paa habang nagtataas babayon sa likuran ng lalaki. Tuluyan na nakalimutan ni Johan ang ipinangako sa sarili na hindi niya papakialaman ang babaeng ito. Shit! Hindi na siya makapagpigil pa kung kaya't buong pananabik niyang ginawa ang mga bagay na ini-imagine lamang niya kagabing gagawin niya rito. Wala siyang lakas na loob na kontrolin ang nararamdaman. Bastang alam lang niya, nag-e-enjoy siya sa ginagawa niyang ito. Bahala na bukas. Total hindi naman niya ito pinilit. Alam niyang virgin pa ito, ngunit hindi naman niya ito pinilit na ibigay ang sarili sa kanya. In fact, nararamdaman niyang buong puso rin ito nagpapaubaya. Alam mong init lang ng katawan ang nararamdaman kong ito, right? Sabi ni Johan. Nilingon siya nito. Bakit? Ano bang palagay mo? Nag-a-assume ako ng something? May pait sa mga labing ngumiti si Hazel sa kanya. Alam ko kung saan ako lulugar. Binibigay ko sarili ko sa'yo dahil gusto ko. No more, no less. Wala na akong ibang inaasahan na kahit na ano pa man sa'yo. Mabuti na yung malinaw. Parang kang sabi ni Johan dito. Dahil wala akong ibang kayang ibigay sa'yo na kahit na ano kung hindi bedtime lang. Gusto ko lang maging malinaw sa'yo ang lahat, Hazel. Paalala niya rito. Parang tinarakan ng napakatalas na punyal ang puso ni Hazel sa sinabi niya ni Johan kahit pang alam na naman niyang bed warmer lang talagang habol nito sa kanya. Pero masakit pa rin marinig yun mismo sa lalaki. Ganun pa man ay willing pa rin siyang ibigay ditong katawan niya. Kung mawawala man ang kanyang pagka-virgin, syempre doon niya yun bibigay sa lalaking mahal niya at si Johan yon. Wala akong hinihinging kahit na ano, binibigay ko sarili ko dahil gusto ko. Sabihin na natin gaya mo, init ng katawan din lang ang habol ko sa'yo. At huwag kang masyaks, may mga pangangailangan din kaming mga babae. Kagaya rin lang ng sa inyo. Parang kinagulat ni Johan ang naging pahayag niya. Hindi naman kasi siya modernong babae ng gaya na iba. Nagbuga ito ng hininga. Para nakahinga ng maluwag sa mga sinabi niya. Don't get me wrong, Hazel. Ayoko lang na dumating ang araw na magalit ka at sisihin mo ko dahil pinaasa kita. And please, don't fall in love with me.
Napalunok siya. Muntik na siyang masamid sa sarili niyang laway. Don't fall in love with me, sabi ni Johan sa kanya. Kung maaari nga lamang pigilan niyang kanyang puso na huwag umibig dito. Kaso hindi niya kaya Umiibig na siya dito. Kinagat niyang kanyang labi para pigilan ang mapaiyak. Binibigyan niyang kanyang sarili dito dahil iniibig niya to. Habang si Johan naman ay sakamalan talaga ang kailangan sa kanya. Sino namang may sabi sa'yo na magkakagusto ko sa'yo? Pagsisinungaling ni Hazel. Ang totoo, may lalaki na ako nagugustuhan at hindi ikaw yun. Kumunot ang noon nito. Hazel, hindi mo kailangang mag-imbento ng lalaki para lang. Palagi mo nag-iimbento ako. Bakit kailangang mag-imbento pa ako ng lalaki para lang patunayan sa'yo wala nga akong nararamdaman? For God's sake, Johan, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Piko na piko nang sabi niya rito. Akmang magsasalita pa ito pero tumayo na siya. Hazel, I'm sorry. I'm sorry for what? Dahil hinalikan mo ko ulit? I'm sorry dahil nagpahalik ako? Shit, Johan, you stop saying I'm sorry dahil pareho lang naman nating ginusto yun. At for God's sake, hindi mo ko pinilit kaya huwag ka nang paulit-ulit mag-sorry. Dahil paniguradong kapag nadarang na naman tayo sa isa't isa, hahalikan mo na naman ako at ako na naman si tanga. Bibigyan na naman sa'yo. So what's the point? Natigilan ng lalaki sa mga sinabi niya. Saka lang niya na-realize na ang dami-dami na niyang sinasabi habang nakatayo sa harapan ito na nakahubad. Pulang-pulang mukha ng isa-isa niyang dinampot ang kanyang mga damit at hiyang-hiyang tumakbo palabas ng kwarto nito. Hindi alam ni Hazel kung paano haharapin si Johan kinabukasan ng umaga. Kagabi na puyat siya sa kakaisip kung virgin pa nga ba siyang matatawag sa mga nangyari sa kanila. Technically, ay hindi naman ito naipasok ang pagkalalaki nito sa kanya. Shit. Nagiinit na naman siya habang naiisip ang mga nangyari sa kanila kagabi. Hindi nga siya nakatulog sa kakaisip kung anong pakaramdam sakaling tinuloy ni Johan ang pagninig nila. Naging marupok siya. Kagabi wala siyang pinagsisihan, handa niyang ibigay ang lahat-lahat dito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kaninang nagising siya'y parang gusto niyang murahin ang kanyang sarili dahil nawalan siya ng self-control. Hindi porket mahal niya ito ibibigay na siya sa kung anong gawin nito sa kanya. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Nakalad ka rin siya? Nanlamig ang kanyang mga talampakan nang marinig ang pagbaba ni Johan. Nagmamadali niyang inihanda ang nilutong almusal. Handa ng breakfast mo, nakatungong sabi niya rito. Hindi mo ba ako sasabayan? Tanong nito sa kanya sa kasol na tono na parang nakalimutan na nito ang namagitan sa kanila kagabi. Sa bagay, sanay na siguro ito sa mga ganong bagay, kaya hindi na ito naiilang na makipag-usap sa kanya. Nagkape at tinapay na ako. Halos paanas lang na sabi niya saka nagmamadali na itong tinalikuran. Kung pwede nga lang na lumubog na siya sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung paano ito titingnan ng mata sa mata. Kung ano-ano mga kabulustogan ang nasabi niya kagabi. Papatayin siya ng parents niya sa pinagagawa niya ngayon. Para nakalimutan na niyang lahat ng mga values na tinuro sa kanya ng mga ito kagabi. Hindi katuwiran ang pag-ibig para maging marupok siya. Napapailing na hinarap ni Johan ang pagkain. Alam niyang naiilang sa kanya si Hazel ngayon dahil sa nangyari sa kanila kagabi. Kasalanan niya, naging mahina siya at sinamantala niya ang kamangmangan nito. Hindi siya dapat nagtitake advantage. But shit, hindi siya pinatulog ng kakaisip sa katawan nito. Hindi niya akalaing magiging pervert siya ng ganito. Crazy. Ipinapangako niya sa sariling hindi na niya hahawakan kahit na kailan si Hazel. Alam niyang mahirap pero kailangan gawin niya yon bago pa may mangyaring pagsisisihan niya pagdating ng araw. Marami-rami na rin siyang pinaasang mga babae noong babaero pa siya, noong hindi pa niya nakikilala si Samantha. At ayaw niya masaktan din niya si Hazel, kagaya ng mga babae nasaktan niya ang damdamin noon. 6 months lang ang usapan nila at pinangako rin niyang bago matapos ang 6 months ay maayos na niyang lahat ang mga problema nila. At maaari na silang magkanya-kanya ng buhay. Kaya hindi niya dapat totohanin ang pagiging mag-asawa nila sa loob ng 6 na buwan. Dahil kailangan din naman yung magtapos. Wala itong obligasyong gampanan ang mga pangangailangan ng katawan niya and vice versa. Matapos kumain siya na lamang ang nagligpit ng kanyang mga pinagkainan. Hanggat maaari iniwasan niyang magkaroon ng kontak kay Hazel. Kung hindi rin lang naman kinakailangan. Nag-swimming siya pagkatapos. 1:00 ng hapon ay tinawagan niya ito para gumayak dahil kinakailangan nilang pumunta sa opisina. May mga documents siyang kailangang pirmahan.
Naka-ready na si Hazel nang lumabas siya ng kwarto. Inabot niya dito ang kanyang laptop. As much as possible ay gusto niyang magpakakasual as if walang nangyari sa kanila kagabi. Kahit na nga may tensyon siyang nararamdaman sa pagitan nila. Gusto niyang isantabi ang lahat at mag-focus sa kanyang mga kailangang asikasuhin. Mas makakabuti yon para maging abala pareho ang mga utak nila. Isang paraan din yon para iparamdam dito na kalimutan na lamang nila ang mga nangyari kagabi. Total ay hindi naman niya ito pinuwersa. Mag-move on na lamang silang pareho, ika nga. Hanggang makarating sa opisina ay pareho silang tahimik ni Hazel. Make me cup of coffee. Sabi nito dito na akmang susundan siya nito sa private office niya. Napatras ito bahagya paglingon ni si Sylvia. Hindi makuha ni Sylvia yung timplang gusto ko. Besides, part na rin yun ng trabaho mo, hindi ba? Paliwanag na lamang niya kay Hazel. Kahit na hindi naman ito nagreklamo sa inuutos niya. Tumangulong ito sa gumawa ng kape para sa kanya. Bahagyang napaismid si Hazel. Ang tanda niya noong pinasok siya ni Johan dito. Paggawa ng kape ang unang qualification para matanggap siya. Sabi pa nito na kapag pumalpak siya sa pagtimpla ng kape nito, kinabukasan din ay tatanggalin siya nito. Samantalang ang Sylvia na to, hindi pala marunong magtimpla ng kape nito, and yet hanggang ngayon ay sekretary pa rin ito. Nagmamaktol ang butsi niya sa selos na nararamdaman habang manaka-naka nagpapasulyap kay Sylvia na kasalukuyang nasa loob ng private room nito. At tila sinasadya pang ipakita kay Johan ang cleavage habang bitbit ang mga documents na ipapabasa dito. Buhusan kaya niya ng kape ang malanding babaeng ito na sinadyang magsuot ng pagkaiksiksing palda na halos mapunit na ata sa laki ng balakang nito. Nagngingit-ngit si Hazel sa selos, dinala niyang kape kay Johan. Pagkapatong ng kape sa mesa nito'y inutusan siya nitong bumili ng sandwich sa kantin. Naisip niyang sinadya yun ni Johan para magkaroon ito ng privacy kasama na maganda nitong sekretarya. Ayaw sana niya sumunod sa utos nito kaso tiningnan na siya nito ng masama nang mapansing hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan niya. Hazel, did you hear me? Tila nagtitimping tanong nito sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas na opisina nito. God, what if gawin na rin ito kay Sylvia ang ginawa nito sa kanya kagabi? Parang gusto niyang tumakbo pabalik pero ayaw naman niyang mapagalitan siya nito sa harapan ni Sylvia. Bakit nga ba siya nagseselos? Wala naman siya karapatan. Kahit anong gawin nito kay Sylvia, kung papayag naman si Sylvia ang kagaya ng pagpayag niya kagabi, sino siya para kontrolin to? Kahit ilan pang babaeng ikama nito'y wala siyang karapatang magalit. Personal alalay lang naman siya nito. So, nagbalik ka na pala. Balita ko may pumalit na sa'yo sa pwesto mo. Nakangising sabi ni Rose Ann nang maabutan siya nito sa kantin. Napatingin ito sa hawak niyang sandwich. Ano ka na ngayon? Alalay? Nanunoy ang tanong nito sa kanya. Parang walang narinig na inirapan lang niya ito. Saka tumalikod na ngunit parang naghahanap talaga ito ng gulo. Hinila nitong isang braso niya sa kadinamputang Diyos sa tabi nitong mesa at tinapon sa mukha niya. Nanginig ang kanyang mga kalamnan. Alam niyang malakas ang loob nitong gawin yon dahil kakaunti pa lamang ang tao sa loob ng kantin at halos walang nakapansin sa ginawa nito sa kanya. Kung meron man, parang wala namang pakialam ang mga to. Ano ba talagang problema mo sa akin ha? Sita ni Hazel dito. Inaano ba kita? Nagtatanong ka pa? Kalat na ditong kalandian mong babae ka? Akala mo hindi ko alam ang bahong tinatago mo? Binibenta mong katawan mo para lang magkapera ka. Sigaw nito sa kanya. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Hinila niya si Rose Ann papunta sa banyo. Sa kanila kang pinto nun para makapag-usap sila ng maayos. Magkalinawan nga tayo ha, Rose Ann. Sino ka ba sa akala mo? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Galit na sigaw ni Hazel. Nagtatrabaho ako ng maayos kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Nagtatrabaho ka ng maayos? Talaga lang ha? Bistado na kita. Alam ko ng bawat galaw mo. Ginagamit mong katawan mo para lang makuha mong gusto mo. Sinampal niya ito ng ubod lakas. Hinila naman itong buhok niya. Hindi siya nagpakabog. Hinila rin niyang buhok nito. Wala na siyang pakialam kung matanggal man siya sa trabaho nang dahil dito, mutik pa siyang mapadula sa sahig. Mabuti na lang at napasandal siya sa wall at nakakapit siya sa sink. Nagdidilim ng paningin niya. Kung hindi pa sila kinatok na isa sa mga empleyado doon ay hindi sila titigil sa pagsasabunutan. Nagulat pa siya ng pagbukas ng pinto ay nakita niyang nakatayo sa may pinto si Johan. Madilim na madilim ang anyo nito habang nakatingin sa kanila. What the hell is going on?
Bakit dito pa kayo nag-aaway? Galit na tanong nito sa kanila. Halos sabay silang napatungo ni Rose Ann. Nakita niyang may mangilan-ngilan na ring mga empleyadong nakikiosyoso sa kanila. Miss Del Monte, ikaw na naman bang nag-umpisa ng gulong ito? Yamot na tanong nito kay Rose Ann. Sir? No! Pagsisinungaling ni Rose Ann. I was just asking her kung kamusta na siya, then bigla na lang niya akong kinaladkad dito sa banyo. Para sinungaling! Malakas na sabi ni Hazel dito. Pinagbibintangan mo kung ginamit ko ang katawan ko para makapasok sa kumpanyang ito. Anong karapatan mo para paratangan ako ng isang malaking kasinungalingan? Depensa ni Hazel. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Nangangatal pa sa galit ang buong katawan niya. Hindi na niya papayagan tratuhin siya ng ganito ng babaeng ito. Nagulat siya nang hawakan siya ni Johan. Miss Del Monte, wala kang karapatang pagsalitaan o bastusin ng asawa ko. Sabi nito sa babae. Napamaang si Hazel, hindi niya inaasahan yun mula kay Johan. Gulat na napatingin dito si Rose Ann. Nakita niya na sorpresa rin ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi na yun ni Johan. Mag-asawa kayo? Parang hihimatay yung tanong ni Rose Ann. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Yes, asawa ko lang naman ang babaeng binabastos mo. And let me remind you, Miss Del Monte, ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. That means, pag-aari na rin ni Hazel to, since mag-asawa nga kami. Kaya nasa sa kanya kung mananatili ka pa dito o masisisante ka na. Inis na sabi nito kay Rose Ann. Para namutla ang mukha nito sa sinabing yun ni Johan. Yung kaninang sungit ng mukha nito habang tinitingnan siya ay napalitan ng pagsusumamo. Ngunit bago pa ito makapagsalita inakbayan na siya ni Johan at giniya palayo dito. Thank you. Halos paanas lamang nasabi niya nang nasa loob na sila ng elevator. Pero hindi mo naman kailangang i-announce yung tungkol sa kasal-kasalan natin, sital niya rito. Nagpapasalamat ka ba sa akin o naninita ka? Tanong nito sa kanya. Alam mo naman na after 6 months maghihiwalay din tayo, kaya hindi na lang sana nila dapat nalaman yung tungkol doon. Aniya rito, habang naiisip na pagtatawanan siyang lalo ni Rose Ann at ng mga kamag-anak nilang galit sa kanya kapag after 6 months ay nabalitaan namang itong hiwalay na sila. Kaya habang mag-asawa pa tayo, gawin mo ng lahat para makaganti sa pinsan mong yun. Kung gusto mo siyang tanggalin sa trabaho, go ahead. Hindi kita pipigilan. Siya ang inaasahan ng pamilya niya na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya sana wag nang umabot pa sa ganun. Sabi ni Hazel sa lalaki, saka umiwas ng tingin dito. Besides, hindi pa rin naman magbabago ang katotohanan ng personal alalay mo lang ako, hindi ba? Nga pala, pasensya na, hindi ko na nadala yung sandwich na pinapabili mo. Kung gusto mo, ikukuha kita ng bago. Nagulat siya nang hawakan itong isang kamay niya. Pwede ba, steady ka na lang? Alam na ng lahat na asawa kita. Ano sa palagay mong iisipin nila sa akin kung makita nilang inuutos-utusan ko lang ang asawa ko? Tanong nito sa kanya. Napakurap siya. Natataranta siya habang nakahawak ang kamay nito sa kamay niya. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil parang natataranta na naman siya. Asawa? Kahit alam naman niyang fake lang ang pagiging mag-asawa nila ay kinikilig pa rin siya. Samantala, pulang-pula ang mukha ni Rose Ann sa labis na pagkapahiya, lalo na nang mapansin pinagtatawanan siya ng ilan sa mga empleyado doon. Ngunit hanggang ngayon ay nabibigla pa rin siya sa sinabi ng CEO ng kumpanya. Paano naging asawa ni Hazel ang bilyonaryong yun? Kung asawa ni Hazel ang may-ari ng kumpanyang ito, ibig sabihin ay pag-aari na rin ni Hazel ang kumpanyang ito? Ibig sabihin, boss na rin niya si Hazel? Parang sinuntok ni Manny Pacquiao ang dibdib niya nang mapagtantong isa siya sa mga empleyado ni Hazel ngayon. No! Gustong umiyaw sa galit ng kalooban niya. Mas lalo siyang parang pinapatay sa inggit. Hindi siya makakapayag na maging isa sa mga tauhan ng babaeng yun. Ngunit, paano siya magre-resign? Kailangan niya ang trabahong ito. At kailangan niyang kumpanyang ito. Gusto niyang iuntog ang ulo sa pader. Bakit ba pinairal na naman niya ang kagagahan niya? Bakit hindi muna siya nag-isip bago gumawa na ikakapahamak niya? Paano kung tanggalin siya ni Hazel sa trabaho? Ano ang gagawin ni Rose Ann ngayong alam na niya ang tunay na relasyon na meron si Hazel sa may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya? Maging mabait na kaya ito kay Hazel? At ano ang gagawin ni Hazel ngayong tila sinaksak ng puso niya matapos malaman kay Johan na isang bedwarmer lang siya para sa asawa? Magawa pa kaya niyang dying wish ni Samantha na paibigin niya si Johan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.